Hi everyone, good day. Welcome to another test drill lecture sa subject na Agricultural Economics and Marketing. Let's start with question number 1. Point of consumption is the point of blank sale. So point of consumption, ano kaya to? Point of first, second, last, or infinite sale. The correct answer is, this is the point of last sale. So bakit kaya tinawag na point of last sale ang consumption? Simply because of how the marketing channel is structured. Okay? Saan nagsisimula ang production? So saan nagsisimula yung mga agricultural product natin? Nagsisimula yan kay farmer. So sa farmer, nandyan yung ating first sale, right? So, nandyan yung ating point of first sale between the farmer and whoever it is na bibili ng kanyang produkto, whether that be the wholesaler or the assembler or a processor. Pero ang point of last sale would now be mag-i-end, final sale or last sale siya kapag dumating na kay consumer. Okay? So, kapag kay consumer yan, that will now be the point of last sale. Kaya point of last sale yung ating tamang sagot sa question number 1. Next question. Source of gains from trade. So saan daw nakukuha yung gains from trade? Nakukuha ba yan from the forex, from resource endowment, from remittances, or from foreign investors? So where do we get gains from trade? The correct answer is it's letter B. Okay? It's letter B. Resource endowment. Now, before I explain why this is the correct answer, we need to understand ano ba ang gains from trade. Simply speaking, gains from trade is the benefit that countries get, like the Philippines, every time we trade with other countries. So ito yung benepisyo na nakukuha natin. It is being manifested when we trade with other countries. So it could be in the form of increased wealth. It can be in the form of more goods and services. Or simply economic efficiency. Mas naging productive tayo. So mas naging productive tayo because we have been trading with other nations. Now, the question now is, ano dapat yung mga iti-trade natin sa palabas ng bansa or iti-trade natin upang export papunta sa ibang bansa, and ano naman yung mga i-import natin? So yung tanong na yun ay nakadepende sa country's resource endowment. Or ano ba yung resources niya that would allow that country to produce better or more efficient as compared to other countries. So for example, different countries may iba't ibang resource endowment yan. Katulad na lang dito sa Pilipinas, yung ating kalupaan is a good soil for producing banana. Now, yung banana na yon, napuproduce natin ng mas maayos and mas marami dito sa Pilipinas kasi nga yung lupa natin is made for banana production. As compared, sabihin mo na, sa Middle East or sa Dubai, kung saan medyo sandy yung kanilang soil. So they do not have the resource endowment for banana production. For the Philippines, we do have the resource endowment. So we can produce banana here at a lower cost as compared to the Middle East, Dubai, for example. Mas mahal yung pag-produce nila ng sarili nilang banana. Kaya mas practical na angkatin na lang ni Dubai yung banana sa atin kaysa mag-produce sila
ng sarili nilang banana. So yan yung sinasabi ng resource endowment. And this concept, the concept of gains from trade, is closely related to what we call comparative advantage. So what does comparative advantage means? It describes a situation in which a country can produce a good or service at a lower opportunity cost than another producer. So kapag yung bansa mo nakakapag-produce ng isang particular good with a lower opportunity cost, then you should be producing and exporting that particular good. Kapag naman yung bansa mo ay nagpo-produce ng isang good na masyadong magastos, mataas yung opportunity cost, ang kailangan mong gawin ay angkatin yun sa isang bansa na nagpo-produce ng same product na nasa mas mababang opportunity cost. So for example, dito sa ating illustration, meron tayong dalawang bansa, si country A and si country B. And let's just say that they are only producing two goods. To simplify it, para mailapat natin sa ating production possibilities frontier. Let's say ang two goods lang na pinuproduce nila ay apple and meat. Ang opportunity cost ni country A sa pag-produce ng apple ay 2 meat. Ang opportunity cost naman ni country B sa pag-produce ng apple, ni country B sa pag-produce ng apple ay 4 meat. So sa production ng apple, sino ang mas efficient or sino ang mas cost effective? Mas cost effective si country A. So dapat siya ang mag-produce kasi siya ang may comparative advantage ng apple. Now, how about sa production ng meat? Sa production ng meat, ang opportunity cost ni country A ay 1/2 apple. Ang opportunity cost naman ni country B ay 1/4 apple. So sino naman dapat ang magpo-produce ng meat? Ang magpo-produce ng meat ay si country B kasi mas mababa ang kanyang opportunity cost in producing meat as compared to A. Now of course, bawat isang bansa, hindi lang naman apple ang kailangan nila or meat lamang ang kailangan nila. It would be a combination of both apple and meat. So magkakaroon dapat sila ng trading. Ibig sabihin yan, si Apple, dahil mas cost efficient siya in produce, ay si country A, dahil mas cost efficient siya in producing apple, dapat siya yung magpo-produce ng apple and makikipag-trade siya kay country B para makakuha ng meat at para si country B ay makakuha rin ng apple. Na kapag nangyari yon, ganito yung magiging situation sa kanilang production possibilities frontier. So unahin natin si country A. Si country A, ang dapat niyang i-produce ay apple. So anong gagawin niya para makakuha ng meat? Ang gagawin niya, magpo-produce siya ng 5 apple pero yung isang apple doon ay kanyang ibibenta kay country B. So ibibenta niya yung isang apple. Kaya instead of 5 apples, 4 apples na lang yung mayroon sa kanyang nation. Now, ang isang apple, tingnan nyo dito, ang halaga ng isang apple in terms of trade ay 3 meat. So nagbenta nga siya ng isang apple, pero nadagdagan siya ng 3 meat. So from 10 meat, magiging 13 yung kanyang meat. So magkakaroon siya ng bagong PPC. At yung PPC niya na to is outside. Kung mapapansin natin, it is outside its current PPC. So kapag nag-expand yung PPC mo, ibig sabihin yan may growth sa iyong economy. So si country A ay nag-grow economically speaking because of trading. O tingnan naman natin si country B. Si country B ay magpo-produce supposedly ng meat. Tama?
Okay, so meat ang ipoproduce niya. Now, sa bawat isang apple, okay, so ang conversion kasi, ang ang conversion is 1 apple is equal to 1/3 meat. Kaya ang gagawin ni country B, dahil nga mas efficient siya sa pag-produce ng meat, babawasan niya ng 3 meat yung kanyang production para ma-trade niya kay country A. So from 8, magiging 5 na lang yung ipoproduce niyang meat. So kapag nagbigay siya ng 3 meat kay country A, mababawasan nga ang kanyang meat pero madaragdagan naman siya ng isang apple. So ito yun. So kapag nadagdagan siya ng isang apple, ano yung mangyayari sa kanyang PPC? Mag-shift ulit outward. So nag-shift outward, kaya both countries nakinabang from the gains of trade. So gains of trade, again, inuulit ko, ang source niyan is resource endowment. Ano pa kasi yung, kumbaga, natural resources doon sa bansa na yun that they can take advantage of in terms of producing a specific good or service. So another example dito is, kung ikaw ay bansa na may fertile land, mas mainam na ang i-produce mo is fruits and vegetables, agricultural fruits and vegetables. Kung ikaw naman ay bansa na mas maraming population, let's say, or skilled labor, o di dapat ang i-produce mo is labor, na yun yung ibibenta mo sa ibang bansa. Okay? Question number 3. This is the behavior pattern of a firm in the industry. Ano kayang tawag doon? Do we call that market structure, market performance, market conduct, or pure competitive market? Now, if I know something about the approaches in the study of marketing, alam ko na yung letter D can be eliminated. Kasi a pure competitive market is a market wherein maraming buyers and sellers, homogeneous yung product, and easy lang ang entry and exit sa business. So you're only now left with 3 options. And these 3 options are actually related to one approach in the study of marketing, and we term that as the market structure conduct performance approach, or yung tinatawag nating SCP approach. So ang SCP approach yan ay isang pag-aaral ng agricultural marketing kung saan ina-analyze natin yung mga behavior of market participants and its impact on market outcomes based on 3 variables. Tinitignan natin yung market structure, tinitignan natin yung market conduct, and tinitignan natin yung market performance. So, let us define kung ano ba ang market structure, market conduct, and market performance. Unahin natin ang market structure. So, market structure refers to the organization and characteristic of your market. So, ano-anong mga characteristic ang tinitignan natin dito? Tinitignan natin yung number of buyers and sellers. Tinitignan natin kung easy ba or mahirap yung pagpasok and paglabas sa ganitong klaseng negosyo. Tinitignan din natin yung type of products that are sold. So, ano-ano yung mga examples ng market structure? So, unang-una dyan, yung tinatawag nating purely competitive market. So, sa purely competitive market, marami ang buyers and sellers, and ang produkto ay homogeneous, and at the same time, easy lang ang entry and exit sa ganitong klaseng market. So, ano yung pinaka-example ng isang purely competitive market? Yung ating agricultural commodity. Now, sa isang purely competitive market, ang mga sellers dyan ay price takers. So they are, the prices of their commodity depends on the interaction of the supply and demand. So kapag sinabi nila na ang presyo ng talong ay 45 pesos per kilo,
kung ikaw ay nagtindera ng talong, hindi po pwedeng itataas mo siya ng 50 or 60. Kapag ginawa mo yon, wala pong bibili sa'yo. Kaya sa under purely competitive market, price takers ang mga sellers dito. Ano pa? Yung other types of market structure, we have absolute monopoly naman. So sa absolute monopoly, mayroon kang iisang seller. Iisang seller and maraming buyer. So for example, sa bawat lugar dito sa Pilipinas, may mga kanya-kanya tayong electric cooperative. Yung electric cooperative na yon, sila ang may monopoly ng supply ng kuryente sa bawat lugar dito sa Pilipinas. So ang mga monopolista or yung mga monopolist, ang tawag naman sa kanila in terms of price determination, they are price makers. So sila ang tagagawa ng presyo na ibebenta nila sa mga buyers. Although this is regulated by the government. Okay? This is regulated by the government, pero technically, they do create the price na na ibebenta nila sa market. Yung kapatid ni pure competition is tinatawag naman nating monopolistic competition. So sa monopolistic competition, mataas rin yung bilang ng buyers and sellers. Yes. Madali lang din pumasok and lumabas sa gantong klaseng negosyo. Pero yung mga produkto ay differentiated. So ibig sabihin yan, iba-iba yung trade name, yung style, yung quality, yung brand positioning, yung value proposition na binibigay nila magkakaiba. So for example, yung ating mga fast food chains, di ba? Pare-parehas na pagkain yung mga yan. Pare-parehas na fast food yung mga yan. Pero magkakaiba yung flavor, yung timpla ng fast food nila. Yung iba nagbebenta ng pizza, yung iba wala. Yung iba may fried chicken, yung iba wala. Yung iba may inihaw, yung iba wala. But in anyways, these are all fast food. Pero may mga kanya-kanya silang value proposition na yung value proposition na yun hits differently to different customer segments. Another one would be your oligopoly, wherein you have few sellers naman. So, few sellers ang oligopoly. So, kakaunti lang, probably around 2, 3, 4, or 5 sellers only. And the actions of one firm heavily impact the others. Okay? So, ang tawag natin sa mga sellers under an oligopolistic market, ang tawag natin sa kanila ay cartel. So yung group of sellers under a oligopolistic market is called a cartel. So ano yung examples natin ng oligopolistic market? Telecommunications industry dito sa Pilipinas, for example. PLDT, Globe, Smart, ano pa? Dito, yan. So only a few of them are conducting such kind of business, kaya kapag nagbago ng price yung isa, mostly susunod din yung iba. Pwede rin na example yung ating soft drinks industry. Okay, soft drinks industry, meron tayong Coke, meron tayong Pepsi, dito siguro sa Pilipinas may RC Cola. So tatlo lang sila na ang hinihit nila is the soft drink market. So it is an example of an oligopolistic market. Now, under an oligopoly, they are also price makers. Okay? Tagagawa din sila ng presyo, although yung action ng isang firm or yung price decision ng isang firm would now affect yung price decision of other firms kasi nga kukunti lamang sila. The last type of market structure is what we term as monopsony. And monopsony naman is a market with only a single buyer. Opposite siya ni monopoly. Kasi si monopoly ay single seller, whereas si monopsony ay single buyer. O paano nangyayari yan? For example, si SM, kinontrata niya yung different sets of smallholder farmers at sinabi niya na, oy, bibilhin ko na yung mga produkto nyo pero dapat ako lang yung bibili, hindi nyo pwedeng ibenta sa iba. So under this situation, that is now a monopsonistic market or a monopsony. So now we're done with the discussion on market structure na part ng SCP approach natin.
Puntahan naman natin kung ano yung tinatawag nating market conduct. So, ang market conduct, we're talking about the behavior of market participants. So, anong behavior yan? Behavior of your producers, your intermediaries, and your consumers. So, we're talking about behavior in terms of pricing strategy, marketing practices, advertising, product differentiation, and other actions that might influence market dynamics. Now, with the word conduct, ang pinag-uusapan natin ay behavior ng market participants para hindi tayo malito. The last one is what we term as market performance. Now, market performance now pertains to the outcomes or results achieved within the market. So, na-achieve ba nung market yung kanyang aim? Ano yung mga aims na to? It could be efficiency. It could be increased competitiveness. Pwedeng profitability. Pwedeng pangangalaga sa consumer or yung consumer welfare. Pwedeng innovation or just overall economic performance. So, ang tinatarget dyan, ang tinitignan dyan is na-achieve ba ng market yung goal niya? Kung na-achieve niya, edi efficient yung market. Kung hindi, edi inefficient yung market. Kaya naman, sa tanong na to, balikan natin, the behavior pattern of a firm in the industry, again, yung keyword is behavior, ano yan? Yan ay market conduct. Okay? Kasi market structure is yung characteristic ng market mo. Market performance is na-achieve ba ng market yung kanyang goals, and market conduct pertains now to the behavior of the market participants, such as your producers, your intermediaries, and your consumers. So ano naman tawag mo sa maximum amount of food and clothing that a nation can produce using all its stock resources as depicted by the nation's blank? Market supply curve, indifference curve, production possibilities curve, or isoquant curve. So ano yung dinidescribe niyang situation dito? Among the choices daw, this particular model depicts the maximum amount of two goods, which is food and clothing, that a nation can produce. So ano kaya ang tawag doon? Ang tamang sagot is letter C. Okay? Production possibilities curve ang tawag doon. So ano ba ang PPC and ano ang itsura niya? Okay? Ang PPC or yung production possibilities curve or also known as PPF, production possibilities frontier, ay isang konsepto sa economics that illustrates the maximum possible output or yung maximum possible production ng dalawang goods or combination of that goods sa isang nation given its available resource and technology. So in our case, doon sa question kanina, tinitignan natin yung maximum amount of food and clothing na kayang i-produce ng economy daw na yon. Now, dito sa PPC or PPF curve na to, yan yung capacity na kayang maiproduce ng isang bansa, yung combination na kayang maiproduce ng isang bansa in terms of food and resources, pero yan ay nakadepende sa kanyang current resource. Okay? So, bali ang sinasabi ng model na to, sa current resource na mayroon ang isang bansa, so let's say ang resources lang niya is para lang panggawa ng clothings and food, sa current resource niya, ito lang yung combination of clothing and food na kaya niyang maiproduce. O paano kung yung bansa na yun ay nag-produce at point C? O kapag nag-produce siya at point C, ibig sabihin yan, ina-underutilize niya or hindi niya pinapakinabangan, hindi niya na-maximize yung kanyang current resources. Kasi mas mababa yung kanyang production as compared doon sa number of resources na mayroon siya.
O paano naman pag nag-produce siya at at point D? O kapag nag-produce siya at point D, ibig sabihin nun that's unattainable. O bakit unattainable? Or impossible? Kasi at point D, yan ay lampas na sa kanyang current resource. Again, kung ito lang yung resources niya, hindi siya pwedeng lumampas doon. Okay? Hindi siya pwedeng lumampas doon kasi nga ito lang yung resources niya. So this point is unattainable. It will only be attainable only if nag-increase yung resources. So nag-increase yung resources or nagkaroon ng technological advancement. Technological advancement. Or, yung nung nakita natin kanina doon sa usapin ng resource endowment and gains from trade, kapag mayroong gains from trade. Kapag mayroong gains from trade, pwedeng mag-expand yung ating PPC outwards. Okay? So, tamang sagot dyan is letter C, production possibilities curve. So, ano ba kasi ang market supply curve? So, market supply curve shows the relationship between the price and supply. Diba? It is not talking about the maximum amount of food and clothing or the maximum amount of two goods. O ano naman ang indifference curve? Ang indifference curve ay related sa consumer theory. So, ang indifference curve represents yung combination ng dalawang goods, okay, that provides the same level of satisfaction sa iyong mga consumers. Yun ang indifference curve. ISOC 1 curve, ano yan? Ang ISOC 1 curve naman, it represents the combination of inputs that would produce the same level of output. So parang parehas lang sila ni indifference curve, okay? Si indifference curve, ano yung combination ng two goods na magpo-provide ng equal satisfaction? Yun si indifference curve. Si ISOC 1 curve, combination of two inputs na magpo-produce ng same amount of output. Okay. Last, the real wage is equivalent to the nominal wage adjusted for, okay, real wage is equal to the nominal wage adjusted for, so ano kaya yan? Nominal wage adjusted for allowances and other benefits, inflation, income taxes, or income and business tax. So kapag sinabi nating real wage, yan yung nominal wage adjusted for inflation. Okay? So in order for us to understand kung bakit inflation ang sagot, simply kailangan nating malaman ano ba ang pagkakaiba ng real wage at nominal wage. So real wage, okay? Real wage is nominal wage, simply is the face value of the wage that you have received. So kung ano yung nakalagay sa paycheck mo, yun yung nominal wage. Okay? Ang real wage is yung nominal wage pero in-adjust mo na depende doon kung ano yung inflation na nangyari sa bansa. Okay? Kasi kahit na, isipin nyo na lang, kahit na sumahod ka ng 100,000 per month, so ang nominal wage mo is 100,000 per month, nakadepende yung purchasing power ng 100,000 per month na yun sa value ng bilihin at that time. Diba? Kasi kung ang isang bread ay 100,000 pesos na, agad-agad, di isang bilihan mo lang yung 100,000 per month mo. So yun yung logic doon between nominal and real. So example lang. For example, 2024. O 2024, sumasahod 2024, let's say sumasahod ka ng 100k. O, 'di ba? Ang taas, 100k. Ngayon, nung 2025, inaasahan mo na magkakaroon ng inflation. So nag-request ka ng, let's say nag-request ka ng 10% salary increase. Diba? So 10% salary increase, di 110k na per month yung sasahurin mo. Okay. Pero nung 2025, nagkaroon nga ng inflation,
Nagkaroon nga ng inflation which is around 8%. So question, sumahod ka ba talaga ng 10K additional or 2% lang? 2% lang yung actual na sinahod mo kasi nga nagsitaasan yung presyo ng bilihin ng 8%. So in reality, in your real wage, dahil tumaas ng 8%, ang nangyari is 2% lang yung actual na itinaas ng sahod mo. O let's say, 12%. O 12% yung inflation. O kapag 12% yung inflation, ang ibig sabihin nun, lugi ka pa. You have a loss of 2% in terms of your real wage. O let's say, humingi ka ng 10% na pagbigyan, pero walang inflation. So 0% yung inflation natin. O kapag ganyan yung case, automatic nakuha mo yung buong 10% salary increase. Kasi hindi tumaas yung presyo ng bilihin at that year. So yan yung difference between real and nominal wage.